Sa isang mundo kung saan ang katotohanan ay madalas na nababalot ng anino ng manipulasyon at pandaraya, isang karanasan ang naglilingkod na patunay sa panganib ng maling mga paratang. Kung meron man ditong binaboy, hindi ikaw kundi binaboy mo ko. Ihanda ang sarili sa isang kapanapanabik na salaysay ng intriga at eskandalo habang ating alamin ang mga katotohanan at kasinungalingan sa kanila Vong Navarro at Denise Cornejo. Welcome to Espresso Legal Case Files. On January 29, 2014, nagsampa ang aktres na si Denise Cornejo ng kasong rape laban sa komedyanteng si Ferdinand Navarro o mas kilala bilang Vong Navarro. Salaysay ni Denise Cornejo na noong January 17, 2014, pumunta si Vong sa condominium unit niya. Nag-alok ito ng wine sa kanya pero tumanggi siya dahil gusto niya hintayin ang kaibigan niya na darating din. Ngunit nang tumawag ang kaibigan niya na hindi na umano ito makakarating, pinaalis na rin niya si Vong sa lugar niya at kusang umalis naman ang komedyante. Ayon sa kay Denise, noong January 22, 2014, pumunta ulit si Vong sa unit ni Denise na may dalang pagkain. At sa gabing iyon ay ginahasa siya ng komedyante. Mabuti na lang at isang mirakulong dumating ang mga kaibigan niya para tulungan siya. Nireport nila si Vong sa police station na nagmakaawa na huwag isa publiko ang nangyari at nag-alok ng 800,000 pesos. Dala ng pagod sa lahat ng nangyari na pagdesisyonan ni Denise na huwag nang magsampa ng kaso at pinapolice blotter na lang si Vong. Bumalik siya sa kondo niya at napagdesisyonan na makitulog na lang muna sa kaibigan niya. Ngunit ayon kay Vong sa kanyang counter affidavit, totoo na nakipagkita siya kay Denise sa condominium unit ng aktres noong January 17, 2014. Ngunit di tulad sa sinabi ni Denise na walang nangyari sa kanila, saad ni Vong na ang totoo ay may nangyari sa kanila at consensual ito. Kinumpirma rin niya na pumunta siya ulit sa unit ni Denise noong January 22, 2014. Ngunit agad umalis si Denise sa unit niya. Pagkatayo ni Vong, may dalawang lalaking lumabas sa kwarto ni Denise. Ang isa ay pinukpok siya ng baril at ang isa ay sinuntok at pinagsisipa siya. Binblindfold di umano siya, tinali ang paa at kamay at pinagbantaan siya. Pinwersa rin siya na umupo sa sofa na ang pantalon niya ay nasa tuhod na niya. Nang tanggalin ang blindfold, nakita niya si Denise, Bernice Lee, Cedric Lee at 6 pa na lalaki. Tinutukan di umano siya ng baril at binidyuhan siya nang siya'y pinwersa na sabihin na ginahasa niya ang kaibigan niya. Nang dinala siya sa police station, sinabi nila Cedric na nakita nila na nakapatong si Vong sa nagpupumiglas na si Denise. Humingi rin ng 2 milyon si Cedric kay Vong, ngunit sinabi ni Vong na ang kaya niya lang ay 1 milyon. Binlockmail siya nila Cedric na magsasampa di umano sila ng kaso at gagamitin ang video sa kanya na inaamin niya na ginahasa niya si Denise. Noong February 27, 2014, kahit nakaka-file niya lang noong January 29, 2014 at wala pang desisyon na piskalya, naghain naman si Denise ng ikalawang reklamo laban kay Vong. Sa unang reklamo niya, sinaad niya na walang nangyari sa kanila ni Vong. Sa pangalawang reklamo naman niya, sinabi niya na mayroon. Ngunit hindi totoo na ito ay konsensual. Nakipaglaban di umano siya, umiyak at nagmakaawa kay Vong. Ngunit pinilit ni Vong ang sarili niya sa bibig ni Denise. Sa pangalawang reklamo naman niya, wala siyang sinabi kung ano ang nangyari sa January 24 na insidente. Dinismiss ng piskalya ang una at pangalawang reklamo because of lack of probable cause. Resolba ng piskalya, hindi nagtutugma ang sinasabi ni Denise. Walang ebidensya na tinanggihan niya si Vong. Wala rin siyang medical certificate na magpapatunay ng anumang physical injury sa nangyari. At kung totoo na ginahasa siya noong January 17, 2014, bakit pa siya papayag na bumalik si Vong ng January 22, 2014? Hindi rin kapanipaniwala ang mga aligasyon niya sa reklamo niya. Papaanong ni isa sa mga kapitbahay niya ay walang nakarinig ng nangyari at bakit walang physical injury na natamo si Denise? Kung totoo nga siyang ginahasa, nakakapagtaka rin di umano na hindi siya pumayag magpa-ospital kahit na napagsabihan na siya na magpa-check up bilang protocol. Nakakapagtaka rin ang kanyang inasal matapos ang insidente.
Kinaya pa niya na kumain sa labas kasama ang mga kaibigan niya. Ito ay salungat sa karanasan ng isang taong nakaranas ng traumatikong kaganapan. Ngunit noong October 16, 2015, naghain naman ng pangatlong reklamo si Denise laban kay Vong. Ngayon naman sinasabi niya na noong January 17, 2014, uminom siya ng wine na inalok ni Vong. Dahil dito nahilo siya at nahirapan gumalaw. At dahil dito, pinwersa ni Vong ang sarili niya sa kanya. Saad din niya sa pangatlong reklamo niya maliban kay Cedric Lee, kasama na niya ang mga kaibigan niya sa condominium unit niya ng January 22, 2014. Pumunta ang mga kaibigan niya sa fire exit para manigarilyo nang dumating si Vong para di umano humingi ng tawad sa nangyari noong January 17. Ngunit hindi tawad ang binigay ni Vong kundi tinangka ni Vong na labagin ang pagkababae niya. Nakita ng mga kaibigan niya na nakapatong si Vong at nagpupumigla si Denise. Kaya hiniwalay nila agad si Vong. Pumunta si Denise sa baba ng lobby para sabihin sa guards ang nangyari. Ngunit nakita niya sina Cedric at sinabi niya na nagtangka na naman si Vong sa kanya. Umalis sila Cedric para tumulong sa ibang mga kaibigan nila at tuluyang dinala si Vong sa police station kung saan inamin ni Vong na ginahasa niya si Denise. Habang nangangalap ng impormasyon ng pulis, sinurrender di umano nila ang mga gamit na nakuha nila kay Vong tulad ng wallet, mobile phone, candy box na may mga pills at isang maliit na botelya na may kakaibang likido ang laman na napag-alaman na date rape drug pala. Doon niya naintindihan na kaya siya nanghina noong January 17 ay dahil nilagyan di umano ni Vong ang wine ng likido na iyon. Noong September 6, 2017, binasura ng piskalya ang pangatlong reklamo ni Denise. Ayon sa prosecution, maraming inconsistencies o hindi pagkakatugma ang mga sinasabi ni Denise. Sinabi ni Denise sa unang reklamo niya na walang nangyari sa kanila ni Vong noong January 17, 2014. Ngunit binago niya ito sa pangalawang reklamo niya at sinabing pinwersa siya ni Vong. At sa pangatlong reklamo naman, sinabi niya na ginahasa siya. At sa January 22, 2014 na insidente, sa unang reklamo ay sinabi niya na ginahasa siya. Sa pangalawang reklamo, wala siya ni isang sinabi tungkol dito. At sa pangatlong reklamo naman niya, pinagtangkaan di umano siya nagahasain. Malayong malayo sa sinabi niya nung una na ginahasa siya. Hindi rin tugma ang mga aksyon ni Denise sa isang tao na ginahasa matapos ang nangyari sa kanya noong January 22, 2014. Sinasabi ni Denise na bumaba di umano siya sa condominium unit niya para magsumbong sa security, pero wala ni isang ebidensya na nagsumbong siya sa mga gwardiya. At bakit siya hinalikan ni Cedric Lee matapos nila dalhin si Vong sa police station? Ayon sa piskalya, nakakapagtaka rin bakit pinili ni Denise na makitulog noong gabing iyon sa bahay ng ibang kaibigan niya na hindi niya kailanman pinangalanan at hindi sa bahay ng malapit niyang kaibigan tulad ni Bernice Lee na alam ang nangyari sa kanya. Nakakapagtaka rin bakit nahiya di umano siyang i-report ang nangyari noong January 17, 2014 na kung saan pinwersa ni Vong ang sarili niya sa bibig ni Denise. Ngunit nagsampa siya ng reklamo sa January 22 sa pagtatangka ni Vong. Ang mga obserbasyon na ito ay inaffirm ng Department of Justice nang umapela si Denise sa pagbabasura sa reklamo niya. Hindi natinag si Denise at umapela siya sa Court of Appeals kung saan nanalo na siya. Hatol ng Court of Appeals ng mga issue kaugnay sa kredibilidad ay dapat hatulan sa trial na mismo o sa paglilitis. Ang kailangan lamang sa preliminary investigation ay ang posibilidad ng pagkakasala. Ito ay hindi tamang panahon upang humatol sa pagkakasala o pagkainosente ng isang tao. At sa kwestiyon na kung saan sapat ba ang mga ebidensya upang mawalan ng kredibilidad ang di umano'y biktima ng panggagahasa ay isang bagay na pinakamabuting ipaubaya ang pagsisiyasat nito sa korte ng paglilitis. Umapila si Vong sa desisyon ng Court of Appeal sa Korte Suprema at tuluyan na ngang natuldukan ang mahabang paglilitis. Binasura ng Korte Suprema noong February 8, 2023 ang reklamo ng rape and acts of lasciviousness laban kay Navarro. Hatol na kataas-taas ang korte,
tunay na may legal na prinsipyo na pinakamaiging itimbang ang kredibilidad ng isang saksi sa korte na mismo at hindi sa piskalya dahil sa kakaibang kakayahan ng huwes na obserbahan ang pag-uugali ng mga testigo kapag sila ay tumitistigo sa korte. Ngunit ang prinsipyong ito ay hindi nararapat sa mga kaso kung saan may mga hindi tugmang pahayag na masyadong kapansin-pansin. Sa kaso ni Denise, hindi na kailangan ng malawak na investigasyon o kadalubhasaan ng isang hukom para makita ang lahat na hindi pagkakatugma sa lahat ng reklamo niya. Lahat ng hindi pagkakatugma ay kitang-kita gamit ang common sense. Hatol ng korte tungkol sa January 17, 2014 na insidente. Una, sinasabi ni Denise sa unang reklamo niya na walang nangyari sa kanila ni Vong, pero hindi ito tugma sa sinabi niya sa pangalawa at pangatlong reklamo niya. Pangalawang hindi pagkakatugma. Sa una at pangalawang reklamo niya, sinabi ni Denise na hindi siya uminom sa alak na inalok ni Vong. Pero sinabi niya sa pangatlong reklamo niya na hindi siya tumanggi nang inalok siya. Pangatlong hindi pagkakatugma. Sa mga naunang inihain niyang reklamo, lahat ay may question na bakit walang kahit anong physical injury si Denise. Ngunit dahil sa pangatlong kwento ni Denise, ang kawalan ng kahit anong physical injury ay biglaan nang may explain dahil nahilo siya di umano dahil sa wine na inalok ni Vong sa kanya. Tungkol naman sa January 22, 2014 na insidente, pansin ng Korte Suprema ang mga di pagkakatugma. Una, sa unang reklamo ni Denise, sinabi niyang pinagsamantalahan siya ni Vong, pero ang aligasyon na ito ay wala sa pangalawang reklamo niya. At sa pangatlong reklamo niya, iniba na naman niya ang sinabi niya. Ngayon, sinasabi niyang sinubukan lang siya na pagsamantalahan. Pangalawa, sa unang reklamo naman sinabi ni Denise na biglaang dumating ang mga kaibigan niya para tulungan siya. Pero sa pangatlong reklamo niya, ang mga kaibigan niya pala ay kasama niya sa unit nang tumawag si Vong sa kanya. Pangatlong di pagkakatugma. Sa pangatlong reklamo ni Denise, sinabi niya sinurrender ng mga kaibigan niya ang mga gamit na na-recover nila kay Vong, tulad ng maliit na botelya na may likidong laman. Ang aligasyon na ito ay hindi niya kailanman sinabi sa mga nauna niyang reklamo na binasura. Taliwas sa iminumungkahi ng Court of Appeals, ang mga kontradiksyon na ito sa kanyang mga argumento ay hindi maliit o hindi gaanong mahalaga. Ang pagpapayo sa piskalya na ipikit ang mga mata nito sa mga halatang kontradiksyon ay pagpipilit sa piskalya na talikuran ang tungkulin nito na i-review ang mga kaso at ilipat ang responsibilidad na mag-review sa mga hukuman. Pasya ng Korte Suprema, walang matalas na pananalita sa paglilitis ang magagawang ituwid ang tila hindi pare-pareho at lubos na depektibo, kahina-hinala at malabong mga salaysay ni Denise tungkol sa umano'y karanasan niya sa kamay ni Vong Navarro. Kung pahihintulutan siya na baguhin ang kanyang teorya ng kaso, ay ang pagpapahintulot sa kanya na sadyaing baguhin o mas masahol pa, mag-imbento at bumuo ng mga teorya upang maiayos ang kahinaan ng kanyang mga salaysay. Dahil dito, ang korte, sa interes ng hustisya at patas na laban, ay napilitang ibasura ang mga inihain na impormasyon laban kay Vong Navarro. Hindi sapat na basta maniwala lamang sa mga unang balita o salaysay. Mahalaga ang pagiging maingat at mapanuri sa paghuhusga at ang pagbibigay ng pagkakataon sa tamang proseso ng batas. Sa pagtatapos natin, tandaan natin ang paghahanap ng katotohanan at katarungan ay isang walang katapusang tungkulin na kailangang pangalagaan at ipaglaban. Maraming salamat sa inyong pagsama at pakikiisa. Ito po si Espresso Legal, where every cup counts in understanding the law. Until our next beautiful discussion, keep sipping and stay legally savvy. Hanggang sa muli.